Sorry. Sir, okay, three subject matters. First, the budget, sir. You said that out of the 400, ay nagastos na natin yung 350, no? Saan po natin ginastos yung 350? If Eh, you can give nandyan us po nandyan po accounting. yung SAP, nandyan po yung iba't ibang ayuda ng DOLE, dalawang ayuda po yon, CAP at saka TUPAD, at nandyan din po yan yung SME natin, no? At saka, syempre, yung mga pambili ng mga iba't ibang medical equipment na kinakailangan natin, at pumapasok naman po yung mga nabili na nating mga PPEs at iba-iba pang mga equipment. Alright, so sir, Yan po ay in terms nakadetalye, of, no? I was taking, Nakadetalye po yan sa linggo-linggong report na sinusumiti po ng presidente sa Kongreso. alright, so, kasi sir, kung ino-note ko yung mga discussions kanina, 1.7 sa CAP, 1.14 sa TUPAD, 37 sa SAP, 51 billion sa SME, that will just give you roughly 100 billion, no, na being spent. So, in terms of social amelioration, 250 yung binigay ng Congress, we've already spent, based on government data that we published ngayon at saka kanina sa Laging Handa, we've spent something like 100 billion. So we have 150 more dapat in terms of SAP. Oh, in terms of SAP po, kasi 2 months nga yung implementation niya, no? 2 months. So dapat kalahati yung nagastos na. May pang kalahati pa po sa SAP. Eh, sabi sir, na 45 na lang. Well, alam niyo po kasi in budget parlance, we actually talk of committed, uncommitted, no? So, ito po yung Okay. mga yun yung iba talaga yung pagkakaintindi ng layman kung ano yung nagastos na o hindi. Pero po pwede po yung Okay. mga committed na considered nagastos na rin po 'yan, no? Kasi kumbaga nagawa Correct. na yung proseso para mapatuloy na yung pagbili ng pangangailangan. So sir, yung 100, ang layman term dyan is spent already, no? Well, yan po ay actually disbursed. Yung SAP Disbursed, na kalahati has been completely disbursed to LGUs. Correct, sir. Where's the 150? Well, yung kalahati po niyan ay para po sa susunod, no? Kaya nga po sa susunod na tranche, tinitignan po, pinag-aaralan na baka ibuhos na lang po yan doon sa mga beneficiaries, doon sa mga areas na mananatili under ECQ. So sir, 150 minus 45, that will just give you 105. So, kung sinasabi natin na ano po yun? Parang, kung sinasabi natin, sir, is 45 yung natitira, yung 105, you can say is committed no, already. that's wrong. I don't think that's right. Okay. Because ang sinabi po, I'm quoting lang naman from what Secretary Dominguez said in the last address of the President. He said Congress allotted a total of 397 billion for COVID-related expenditures, of which 352 has been spent. So the balance does not just go to SAP or anything, no? It includes other expenses, not just social amelioration. Although social amelioration constitutes a bulk of it, no? Almost half of it, no? Because it's 205 billion out of 397 billion. But there are other expenses po. And that will be in the report of the President, no? Every week, we diligently submit the report and we distribute copies of the report to members of the media as well. All right, sir. Sir, in terms of data, because this is your basis, no, for selecting which provinces go to ECQ and GCQ, but may mga, can you explain to us yung workflow ng DOH? Do they seek out itong number of patients? Because last time, Secretary Galvez said there are 12,000 PUMs and PUIs. Nasaan yung mga yun? Kasi gusto nilang i-zero yan, di ba? They want to know the status of all these people. Nadadagdagan ba yung 12,000 na yan, sir? Well, I have no information on the basis of what Secretary Galvez said, no? But I have no reason to doubt that either. So ang sinasabi lang po natin ay as far as data is concerned, regular naman po yung monitoring ng DOH on actual cases on a daily basis, recoveries and deaths. Now yung PUM, PUI, di ba ho binago na nga natin ang classification? Hindi na po natin ginagamit yung PUM at PUI. Sir, okay. When you say categorically that our data, at least as far as the DOH data is concerned, solid then, Yes. meaning we can rely. Yes, we can rely on it given the limitation of testing so far, no? Pero habang dumadami po yung testing capability natin at ang capability po ng Department of Health alone will be 8,000 daily, no, pagdating po ng April 30, and then Red Cross has 8 to 10,000 daily capacity as well with the opening of their
new facilities, and the private sector, no, with assistance of ADB and others, will also be opening up PCR facilities. Eh syempre po, mas magiging accurate talaga yung ating data on how many people are afflicted. Kasi nga po, without data, we would not know who to locate, isolate, and cure. That's right. So sir, meron kang DOH, meron kang Red Cross, and then you also have the private sector. Yun po mga tests, at least nitong non-government groups, no? Papasok yan sa DOH data. Oh yes, required po sila mag-report sa DOH. Sigurado po yan. Sir, last na lang, sa GCQ and ECQ, meron tayong sectors 1, 2, and 3, and 4. Obviously, yung 4 out of the Negative. question na yan, no? Yes. But 1, 2, 3, who's going to tell these industries na, oh, ikaw you can open, ikaw hindi, ikaw 50% lang? I mean, do they just decide na parang, oh, I belong in this industry, so therefore I can open certain percentage of my company? The guidelines will be approved today, and we will discuss them tomorrow. Sir, one last question na lang. And Sabi mo sure, last na eh. Ang dami mong last question, ha? And this is on behalf of some of our friends, no? Sir, yung leisure, yung mga parlor, mga... Kasi marami nang mahaba yung buhok dyan. So, tinatanong nila, saan yung leisure? Saan kasali yung mga salon? Saan yung mga Ikaw, spa? Joseph, halata ang priority mo. Ha? Matagal ka nang di nagpupunta ng salon, ha? Pero... Sir, I can cut my own hair. Well, yun na nga eh. Kanya-kanya na tayo, no? Pero anyway, yan po yung dinidiscuss. Kasi po ang problema dyan sa mga salons, barbero, eh, imposible po ang social distancing dyan. Unless we have developed scissors na mahabang-mahaba na hindi didikit po yung nagugupit ng buhok na. But this will be discussed, and I will be announcing particularly yung tanong ng ating mga kababayan, yung mga barbero at saka yung mga tindahan ng damit dahil marami na atang atat na atat mag-shopping. Malalaman po natin ang desisyon ngayong araw. Okay, sir. Thank you for your time, sir. And thank you for your final last question. Yes, good afternoon, Secretary. Regarding po sa statement po ni Vice President Leni Robredo na sinabi po niya na sakaling pong mauna po ang pag-reopen po ng mga POGOs, sinasabi po niya na parang pangit po ang ipinapakita nito sa mga Pilipino dahil mas inauna po sila sa pagbubukas kesa doon sa mga negosyo na ang may-ari ay mga Pilipino. Ano po yung reaction dito ng palasyo? Well, unang-una po, no, ang POGOs po under GCQ sa guidelines ay mananatiling sarado. Ganun pa man, kung ang decision po ay pabuksan yan, ang tanging basihan lang po ay simple. Kinakailangan natin ng pondo para magasto sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun lang po yan. Simple mathematics. Bagamat wala pang desisyon, napakadami nating pangangailangan. Malinaw po, 397 billion ang linaan para sa COVID-19, 352 na ang nagastos natin. Patuloy pa rin pong nangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman po pwede mag-magic ang presidente at lalabas ay pera para gastusin. Siyempre po, dapat magkaroon ng pagkunan. At kung magkakaroon po ng desisyon sa POGO, hindi ko naman po sinasabing meron na, alinsunod po yan dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po ba, Secretary, isasama sa reconsideration bago po i-allow yung mga POGOs para muling buksan yung mga ginagawa nilang paglabag sa batas, katulad po doon sa mga may nahuli po kamakailan lang. Alam naman natin na dapat nakasara sila, pero may illegal po na nagbubukas ng kanilang operation na nahuli dyan sa Parañaque. At isa din sinasabi din ni Congressman Zarate na baka daw merong mga politiko, corrupt officials, government officials na posible pong protector ng mga ito, kaya malakas ang loob nila na mag-operate sa kabila po na, yun nga, hindi naman pwede dapat sila mag-operate, nakasara dapat yung mga businesses ngayon. Lahat po ng lumabag sa batas, hindi na pabubuksan. Wala pong mga protector dyan dahil lahat po ng POGOs ay nasa ilalim po ng PAGCOR. Tanging PAGCOR lang po ang po pwede magbigay ng otoridad sa kanila na mag-operate. At ulitin ko lang po, ang tanong po sa natin kukunin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan habang meron pang COVID-19 at habang wala pang bakuna. Sir, idinidikit din kasi dito, sir, kasi bago lang din may nahuli isang secret health facility dyan sa may Parañaque area din, sir, na ang kinikater lang po ay mga Chinese
at sinasabi nga connected din nagkatrabaho sa Pogo at nahuli dito na may mga gamot dito na naka-Chinese characters at ilan daw dito, according dun sa health officials ng Parañaque, ay gamot sa COVID, gamot sa STD, at wala silang lisensya at ino-operate ito. Kasama din ito sa paglabag, dahil nire-relate pa rin doon sa mga nasa Pogo industry. May plano po ba yung palasyo na ipasilip ito? Salamat sa informasyon. No? Nagpapasalamat naman kami sa lahat ng ganyan mga informasyon na binibigay ng ating mga kasama sa media. Paimbisigan po natin yan. Thank you, Secretary. Next, si Yusek Roque. Okay, Secretary, isa lang po yung tanong ni Prince Goles ng Abante. Meron na bang public-private strategic exit plans yung IATF para maihanda yung publiko sa transition to the new normal? When will it be shared to the public? Well, bukas po, sigurado ako sa press briefing natin, isa sa publiko na natin yung guidelines ng GCQ. Ito na po yung master plan na tinatawag dahil ito na po yung ating strategiya. Hindi muna bubuksan na tuluyan ang ating ekonomiya, unti-unti, at importante po yung mga sinasapinal na guidelines na ngayon ng IATF habang tayo po ay nagpe-press briefing. Pagkatapos po ng press briefing, sasapi na rin ako dun sa pagpupulong na yan. Maricel Halili. Hi sir, magandang hapon po. Sir, ilang paglilinaw lang po tungkol po dun sa changes ng panuntunan once na ipinatupad na po yung GCQ. Una sa lahat po sir, clarification lang po. After April 30, yung mga workers who belong dun sa sectors 1, 2, and 3 na nakatira doon sa mga areas under ECQ, will they be allowed to cross the checkpoints going doon sa mga provinces or areas na under GCQ if they belong dun sa sectors 1, 2, and 3? Alam mo, unang-una, tingin ko, bihira lang ito maging problemang ito. Kasi kung mapapansin nyo, hindi na nag-distinguish ang IATF doon sa mga Del Sur, Del Norte, mga ganyan, no? Lahat ang lugar na, no? So, anong nangyari ay buong Region 3, buong Region 4A, no? So, dito sa area to wala naman tatawid, no? If possible, siguro yung mga tatawid lang dyan, yung mga taga Region 2 na papunta ng Region 3, at saka wala na po, no? Yung mga karatig lugar lang siguro ng Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, at wala namang karatig na probinsya na para magtrabaho araw-araw ang Cebu Island dahil island nga po yan. No? So number one, that's a remote possibility dahil nga po sa desisyon na hindi na tinitignan yung boundaries between province strictly, basta yung buong area na yan ay kinelassify, no, as GCQ or ECQ. Pero ganun pa man, we will apply common sense. No? Kung meron talagang area at remote nga po yan, siguro mga areas between Region 2 and Region 3 lang yan, no? Tsaka yung mga surrounding areas ng Mindanao lang, kasi Cebu, Isla lang po, common sense lang po, no? Siguro kung talaga mapapakita nila, nakaratig bayan lang sila, na iba na yung bayan doon, magpakita lang sila ng employment certificate at tingin ko naman po mapapayagan yan. Pero kaunti lang po yan. Sir, when it comes naman po doon sa mga common areas, sa mga condominium, kasi naging issue din siya before, just to clarify lang po, ano po ba ang panuntunan ng IATF when it comes doon sa common areas? Are they allowed to go there dun sa mga condo units? Paano po yung mga maliliit na mga condominium, especially now na sinasabi ng DOH na sunlight is very important para po maiwasan din nila yung virus? Well, ang construction po ng DILG, at narinig ko po ito sa bibig mismo ni Secretary Anyo, common areas of condominiums are considered public places and subject to ECQ. No? Ganun pa man, common sense din po. No? Dahil alam naman natin, may mga areas na may wide open spaces, kung kinakailangan siguro na hayaan naman paminsan-minsan na magkaaraw, basta merong social distancing, ay siguro po pwede naman yan. Pero ulitin ko po, sa condominiums, your common areas are considered public areas and still subject to ECQ. Kung kayo nga kung nakailangan magpaaraw sa isang common area, hindi po pwedeng magkumpulan pa isa-isa, if at all. Sir, last question na lamang po on my part. Ang base po kasi sa statement ng Labor Department, nasa more than 2 million workers na raw po yung na-displace because of pandemic. I understand na meron pong ginagawa na camp, tulad, at saka po yung AKAP na program for the workers. Pero it seems na less than 1 million pa lamang po yung nabibigyan na tulong ng DOLE, and tumigil na rin daw po sila sa pag-accept ng assistance under camp
because of the volume of the applications. And yung sa mga OFWs, nasa 230,000 na raw po yung application. So nag-exceed na siya dun sa target na 150,000. Ano po ang plano natin dito, Well, Secretary? totoo po yan, no? Naubos yung pondo ng DOLE, pero ang pampalit po natin dyan, yung tulong naman sa SMEs, yung 51 billion. Kaya nga po, yung mga nakakuha na ng tulong sa DOLE, isang buwan na lang po makukuha nila dito sa tulong sa SME na 5 to 8,000 din po. Pagdating naman po dun sa tulong sa mga OFWs natin, meron po tayong linaan na 1.5 billion sa mga umuuwing mga OFWs. Sa 1.5 billion po, ang alam ko po, ito ay para sa mga 150,000 workers, no? At nakapagbigay na po tayo ng tulong or mabibigyan na natin ng tulong ang 50,000 na mga repatriated OFWs. Meron pa po tayong tulong para sa 100,000 at kung kulang po yan, hahanap pa po tayo ng pondo para mabigyan ng ayudang lahat ng OFW. Okay. Sir, pahabol lamang po. Sinabi po na nasa 45 billion, more or less, yung natitira na lang from the fund based on the DBM. And I understand that we already borrowed money from ADB and World Bank. Given po yung budget na hawak natin ngayon, how long can we afford the extension of ECQ? Well, sa ngayon po, kaya pa naman po natin itong extension na 2 weeks, no? Kasi yung budget naman ang binigay sa atin ng Kongreso ay para sa 2 buwan. Pero uulitin ko po, meron naman pong pera. Kaya lang, number 1, subject na to realignment. At malalaman natin by April 30 kung ano yung mga iba't ibang budget ng iba't ibang line agencies that can be realigned. And number 2, kung kulang pa rin po yan, dahil ang otoridad naman po ay binigay para mag-realign ng pondo, tsaka tayo hingi ng supplemental. Ang sinasabi lang po natin, habang wala pang bakuna, hindi natin alam kung kailan matatapos itong problema sa COVID-19 at kung mauubos na yung binigyang authority ng Kongreso para gastusin ng ekutibo sa problemang ito, syempre hingi lang tayo ng authority from Congress because meron po tayong saligang batas. No public funds can be spent without approval of Congress. Alright. Maraming salamat po, Secretary. Balik tayo kay Roque. Okay, Secretary, isa ang tanong ni Henry Uri ng DZRH. Ano na po ang update sa sinabi ng Pangulo na mabibigyan din ng cash assistance ang mga middle income earners? Kailan po sila makakatanggap? Yung programa na para sa SME employees, no? Isinulong na nga po natin, minove na natin deadline, dati April 30 ang deadline, ngayon po na-move na hanggang May 8 ang deadline para doon sa gustong kumuha ng benefit under the SME program. 51 billion po yan. Apply na po kayo. Good afternoon. Good afternoon, Secretary Roque. From Belia Carriazo ng Bandera, nung daw pong Saturday, walang bagong kaso ng COVID-19 na inireport sa official Facebook page ng Quezon City kung saan nakarecord ang same numbers of cases dun sa tally nung Friday. Pero sa comment section, nagtatanong ang mga netizens kung bakit may mga dagdag bawas di umano sa mga breakdown sa mga barangay. For example, dun daw sa Pasong Putik, naging 2 ang kaso from 3. Sa Nova Proper, April 24 daw 8 ang kaso at 1 ang patay, pero Sabado naging 3 na lang at nawala yung dead na isang namatay. Sa Barangay Paltok, 8 daw po ang dating kaso pero naging 9. So, ang tanong po dito ni Belia, kung ito ba daw ay parang ano daw po yung explanation dito at kung bakit gano'n na nagbabago-bago yung data. Secretary. Ang alam ko po, alas 4 ang cut-off ng DOH para sa lahat ng mga datos sa mga bagong nagkakasakit at posible po na yung discrepancy ay dahil may mga numero na pumasok matapos po ang cut-off ng alas 4. Pero mamaya po sa press briefing ni Secretary Yusek Vergere, binigay ko rin po itong sagot na ito dahil baka naman mas may detalyado pang sagot ang DOH. Maraming salamat, Belia. May pangalawang Next question po, Yusek Roque. Opo, nung yung pong nanganak na namatay dahil sa tinanggihan ng 7 ospital, ano daw po ang aksyon ng government dito sa kabila ng mismong si Pangulong Duterte na nag-utos na bawal tanggihan ang pasyente, nangyayari pa rin daw. Hinihingan di umano ng 30,000 na deposit ng isang ospital. May assurance po ba na ang government na may mananagot dito?
Meron po tayong Republic Act number 10932, no? Ito po yung Anti-Hospital Deposit Law, no? Na nagpapataw po ng parusa sa lahat ng mga hospital na hindi tatanggap ng pasyente dahil hindi sila makapagbigay ng deposito. Inassure po ako ni Secretary Maynard Guevara na iimbestigahan daw po ang kasong ito at kung kinakailangan, sasampahan sila ng kaso sa hukuman nang sa gayon mapataron sila ng parusa, no? Ang parusa po sa violation ng Anti-Hospital Deposit Law, meron po yung kulong. So kung mapatunayan po at meron pong presumption, sa batas po nakasulat dito na yung mga talagang hindi tumanggap ay presumed hindi tumanggap dahil hindi makabayad ng deposito, no? Ang parusa po dyan ay pagkakakulong. Ikukulong po natin lahat yung mga doktor, lahat ng may-ari ng hospital na naging dahilan po kaya namatay itong pasyenteng ito. Trish? Pins? Since we're talking about government aid po kanina, no, less than 30 to 50% pa rin po yung nabibigyan ng social amelioration since magkakaroon po tayo ng second distribution. Ano po yung magiging bagong strategy if ever ng government in terms of pamimigay ng ayuda? Kasi hanggang ngayon meron pa rin po yung reklamo na hindi nabibigyan ng ayuda and at the same time napupolitika ng mga LGU. Well, alam niyo po, malungkot. Talagang na-download na po natin yung first tranche sa mga local government units at hindi ko po alam talaga kung bakit hindi nakarating sa karamihan pa yung ayuda na yan, no? Pero mangyayari po, if I'm not mistaken, at sinabi naman po sa akin to ni Secretary Anyo, yung second tranche po ay ibibigay na doon sa areas na mananatili under ECQ, no? So hopefully po, mas magiging efficient at mas marami tayong mabibigyan ng ayuda dahil mas kaunti na ngayon po yung mga areas after May 1 na mapapasailalim pa rin sa ECQ. Pero yung mga hindi po nakatanggap ng first tranche, ang pangako po ng gobyerno, makakatanggap pa rin kayo. Secretary, nakapag-submit na po ba yung agencies, respective agencies like DOTR, DOH ng guidelines for GCQ? And possible po ba na kung ang isang lugar na nasa GCQ magkaroon ulit ng kaso, mababalik po ba siya sa ECQ? Well, nagpupulong po ngayon ng IATF. Nagsimula po ang pagpupulong nila alas 11 at ito nga po ang kanilang isa sa pinal kung ano po yung guidelines sa GCQ, no? Now, bagamat ang Metro Manila at ilang pang mga lugar gaya ng Cebu at Davao ay mananatili sa ECQ, importante rin na lahat malaman kung anong GCQ kasi ito na po yung new normal. Kung posible na pong bumaba sa GCQ ang mga areas na ECQ, ito rin po ang ipapatupad ng gobyerno. Asahan nyo po bukas sa ating briefing, yan po ang bibigyan natin ng prioridad, yung isusumite at isasapinal na guidelines po para sa GCQ. Sir, last question on my end. Sir, yung reaction na lang po ng Malacanang about dun sa mga critics saying that gusto lang po gamitin ni President itong pandemic or itong crisis natin as an excuse to implement martial law. Nako, nakakatawa po yan kasi hindi lang naman sa Pilipinas ang mayroong pandemic. Ang katotohanan po, ang sinabi naman ng Presidente, ang martial law ay gagamitin kapag nagpatuloy po ang NPA doon sa kanilang pag-atake sa sundalo, lalong-lalo na yung mga sundalo na nagbabantay lang naman doon sa mga nagbibigay ayuda sa ating taong bayan. Yan po ay nasa saligang batas. Wala pong pinagsasamantalanan ng Presidente dahil ang kanyang batayan naman ay saligang batas mismo. Thank you, Secretary. Roque? Yusek Roque? Opo, ang tanong, yes, Secretary, may dalawang tanong si Chris Jose ng Remate. Pabor po ba ang Malacanang na magsagawa muna ang mga business owners ng COVID-19 tests sa mga manggagawa o empleyado bago payagan na bumalik sa trabaho at mag-resume ng kanilang operasyon? Ito po yung sa mga lugar na sakop na po ng GCQ after April 30. Po, ang talagang mass testing ay susi para malabanan natin itong COVID-19. Dahil kung hindi natin alam kung sinong merong COVID-19, hindi natin sila malolocate, hindi natin sila ma-isolate, hindi natin sila makukure. Ang target po ng gobyerno, 900,000 PCR testing at 2.2 million rapid testing po, no, para magkaroon tayo ng representative sample in relation to our total population kung ilan talaga nagkakasakit. At ito po ay bukod pa doon sa mga private sector initiatives on testing, no, gaya nung na-discuss kanina ni PA Concepcion.
Yung ikalawang tanong po niya, umapila ang TUCP sa mga business owners na magsagawa ng disinfection sa mga establishment bago papasukin ang mga babalik sa trabaho. Well, actually, dun sa parehong tanong, no? Unang-una, kung ang private sector po ay magbibigay ng testing sa kanilang mga empleyado, we encourage that po. At ito nga po ang gagawin ng Project ARC, kung hindi ko nagkakamali, no? Yung mga empleyado nila ay sila na mismo magpapatest dahil hindi na nila aantayin yung makarating yung testing ng gobyerno sa kanilang mga empleyado. That is very much welcome po. Pagdating po sa disinfection, syempre po, no, importante na bago tayo magbukas ng mga negosyo na po pwede nang buksan under GCQ, protektahan pa rin natin ang ating mga manggagawa by disinfecting our environment. Joyce Balancio? Yes, good afternoon, Secretary Roque. Si Parañaque Mayor Edwin Olivares po is calling for the deportation of 44 Chinese workers who were arrested for illegal POG operations during ECQ. Ang palasyo po ba ay in favor of the said deportation call? Well, that will be addressed by the Commission on Immigration and Deportation. At sususugan naman po namin ng magiging decision ng CID. No? Ang alam ko po, pinagbabawal yung mga POG operations at kung meron naman pong dahilan, I'm sure the CID will make the right decision. But we leave the matter to the CID. Okay. Sir, on the budget po, sabi po ni Senate President Soto, hindi na daw po kailangan na humingi pa ang palas ng supplemental budget since under the Bayanihan to Heal As One Act, which is effective until June, may power naman po, enough power si President Duterte to realign more funds sa 2020 national budget. Well, yung opinion po ni Secretary Avisado na posibleng humingi ng supplemental budget ay nakabase po sa datos, no. Ang datos na binigay po niya sa akin bago tayo mag-press briefing ay nakagastos na tayo ng mahigit kumulang 350 billion pesos para sa COVID-related expenses at ang total po na ibinigay ng ating gobyerno naman ay mahigit kumulang mga 400 billion para sa COVID-related expenses, no. So makikita po natin na halos mauubos na yung nakalaan na pondo para sa COVID. So kung ano man pong kinakailangan pang pangangailangan natin, kinakailangan bumalik tayo sa Kongreso dahil bagamat meron po tayong pera sa kaban ng bayan, hindi naman po pwedeng gastusin yan nang wala pong authorization galing sa Kongreso. So bakit po ang response natin agad ay supplemental budget? Why not use other funds from other projects muna before we ask for another budget? Meron po kasing kalituhan na nangyayari kung magkano pa talaga ang naririyan. No? In fact, I take note of the well-meaning comments naman po of Senator Ping Lacson na di umano, we have 900 billion unspent funds for 2019. Dilinawin ko lang po, at ito naman po ay matapos ako magkonsulta kay Secretary Avisado. Ang total po na unreleased budget from the 2019 budget is only po around, kung di po ako nagkakamali, around 55 billion. No? Ito po, mali, it's 77 billion. Ito po ang sabi ni Secretary Avisado, unreleased from the 2019 budget. Ganun pa man, siya po ay nagpadala ng memorandum sa lahat ng ahensya at tinatanong po niya kung ano pa yung mga uncommitted funds, yung po pwede pa talagang magamit para sa ibang purpose. Ang deadline po ay sa katapusan ng buwan ng Abril. So hindi pa niya alam kung ilan talagang pondong magagamit pa natin, no, for purposes of COVID. Pero lilinawin ko lang po, ang total unreleased from the 2019 budget is not 900 billion, it is only 77 billion. And pagdating po ng April 30, malalaman natin kung ano pa yung mga uncommitted funds that we can realign from the different agencies and departments. Okay. Secretary, since you mentioned Senator Panfilo Lacson, he also had a statement saying why not realign yung 84 billion pesos of what he considered as pork insertions of lawmakers allegedly lodged inside the DOTR and DPWH budget. Kasama po ba yan sa tinitingnan na rin ni Budget Secretary Avisado? Well, hindi po DBM ang magdedesisyon sa realignment, kundi yung mga iba't ibang mga line departments. No? So pagdating po sa mga proyekto ng mga senador at kongresista, pinauubayan na po namin yan kay Secretary Villar dahil yan po, karamihan naman ng mga proyektong yan ay nasa DPWH. So iniiwan na po namin ang desisyon kay Secretary Villar kung i-realign niya yung pondo para sa ating mga senador at mga kongresista, yung mga proyektong na-identify na nila. But you will be supporting it po if in case they will identify itong sinasabi nga na 84 billion
na under DOTR and DPWH project? Hindi ko pa po Kasi masagot nasabi ko. yan dahil ang deadline nga po to submit yung mga uncommitted funds is April 30. After April 30, we will have a better picture kung magkano po ang marirealign natin. Okay, last na lang po from me, Secretary. Sabi po kasi ng WHO, wala pa pong evidence that those people who recovered from COVID-19 and have antibodies are protected po for reinfection o yung tinatawag natin na second wave. Given this statement of WHO, how are we adjusting our protocols o yung preparations natin for the extension of ECQ? Kasi I believe isa yung ginagamit nga natin na rapid test kits at ang tinetest po na ay antibodies. So, at sinabi na rin po ng IATF na yung basis nun, kapag may nakita ng antibody sa'yo using the rapid test kits, it's one of the valid reasons for a discharge ng isang pasyente. So, hindi daw po evidence or wala pang evidence na pwedeng sabihin kapag may antibody ka na ay ikaw ay safe from second wave. Well, talaga marami po tayong hindi pa alam dito sa sakit na ito dahil bago nga, no? Pero ulitin ko po, ito po yung naging dahilan nga kung bakit napakarami pa rin lugar sa Pilipinas ay patuloy pa rin po ang ECQ at pagdating naman po dun sa areas na classified as GCQ, hindi pa rin po natin tuluyang binubuksan ang ekonomiya. Dahan-dahan po tayo, alinsunod na rin po sa advice ng WHO. Okay. Rocky? Okay, Yusek Rocky? Okay. Yes, Secretary. Ang babasahin ko po yung kay Francis na ng Daily Tribune kasi yung tanong ni Eileen Taliping ay pareho po ng tanong kay Chris Jose na namatay, yung pong namatay na bagong panganak. Ang tanong ni Francis, dalawa po. Sabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista na base sa nakaraang pahayag ni Finance Secretary Dominguez at Budget Secretary Abisado dun sa naging briefing na pinangunahan ni Pangulong Duterte nung nakaraang linggo, 45 billion na lang po ang natitirang pondo para sa SAP after magastos na ang 352.7 billion kaugnay ng implementasyon ng ECQ. Ngunit napakarami mga pamilya pa rin ang nagsasabi na wala pa rin silang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Paano tayo nakakasiguro na yung pondong nilalabas ay hindi matutulad o tatahakin ang landas ng parang sa Yolanda? Malinaw po ang babala ng ating presidente. Zero tolerance dun sa korupsyon, lalong-lalo na kung ang pagpepestahan ay yung ayuda para sa mga naghihirap dahil sa ECQ. No? So uulitin ko po, zero tolerance po ang presidente sa korupsyon. Parurusahan po kayo, hahanapin kayo kung sino kayo at sigurado naman po ako, magsisilbing leksyon yan sa lahat na hindi dapat pinagpepestahan ang ayuda na nakalaan para sa mga naghihirap. Yung second question niya, Secretary, can the government agencies publish, send copies of the detailed list indicating the amount released for COVID-19 response for transparency? Magpapatawag ba ng investigasyon si Pangulong Duterte kung sakaling may korupsyon sa nangyari? Well, sinusugan na po natin yan dahil yan po ay suhestyon ay kung di ako nagkakamali nang galing kay Senate President Tito Soto. Sinuportahan na po natin yung idea na kinakailangan na for transparency, publish nga ang mga pangalan ng nakatanggap ng SAP at iba pang mga ayuda galing sa gobyerno. Zero tolerance po tayo sa korupsyon. Kung meron po kayong reklamo, iparating nyo po kahit sa amin dito sa Office of the Spokesperson. For-forward na po namin yan for proper investigation. Rocky? Okay, from Sam Medanilia na Business Mirror, may amount at details kung saan po ba gagamitin ang i-request po ng supplemental budget ng Palace sa Congress. Wala pa po tayong detalye kung kukuha man tayo ng supplemental budget. Ang sinabi lang naman po ni Secretary Abisado, kung kinakailangan at ng karagdagang budget, meron naman tayong pagkukunan. Kinakailangan lang otoridad galing sa Kongreso. No public funds can be spent without congressional approval. Okay po? Second question niya, will the Palace file cyber libel charges against the OFW from Taiwan who allegedly posted malevolent things against President Rodrigo Duterte? Yan po iniimbestigahan na ngayon ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Okay. Yung tanong ni Arian Meres, kapareho po nung last question ni Joseph Morong tungkol sa parlor and saka sa mga clothing stores. Kaya babasahin ko po from Lloyd Kaliwa ng Philippine News Agency. May we have the Palace reaction to the PNP report saying quarantine violators have dropped by 45%. Does this mean the President's pronouncements
are effective now that some parts of the country are under general enhanced community quarantine? Do you think there will be more violators? Well, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa taong bayan dahil nakiusap naman po ang Presidente at mukhang pinakinggan naman po ang pakiusap. Sana po yung mga patuloy na pasaway, makinig po kayo, makinig na kayo sa pakiusap ni Presidente. Pagbigyan na po natin ng Presidente dahil ang dami-dami na pong problema natin, huwag na tayo maging dagdag problema. Now, under GCQ po, magkakaroon po tayo ng mas relaxed conditions, no? Pero kinakailangan po social distancing pa rin, personal hygiene, hanggang wala tayong bakuna, wala pong garantiya na hindi tayo magkakasakit. From General Kabiling na Manila Bulletin, is the palace worried about the welfare of more than 2 million domestic workers and 230,000 OFWs who have displaced by the coronavirus lockdown? Sabi ko po, meron tayo 1.5 billion pesos, 10,000 per OFW, 50,000 na po nabigyan, bibigyan pa 100,000. Kung kinakailangan pang mas malaking halaga, hahanap po tayo ng paraan. Tutulungan po natin ang ating mga bagong bayani, ang mga OFWs.